Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is pangatlo or pang-apat na nating araw na tinatalakay yung ating series, which is God's Comfort in Times of Trouble. So, ngayong araw is magpo-focus tayo sa pagtataksil, paghihiganti at pagpapatawad. So, in English, betrayal, revenge, and forgiveness. So, in lieu of our topic, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 55 verse 22. So, in New International Version, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So, in Tagalog translation naman, or in ang Biblia 2001, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. So, ang pagkakaintindi ko dito sa Bible verse natin ngayon is when we cast our cares or yung kumbaga itaas natin sa Kanya yung mga pasanin natin, aalalayan niya tayo, siya mismo ang aalalay sa atin. And He will never let our enemies, diba, na i-shake tayo. He will never let us be shaken, kagaya ng sabi rito sa Bible verse na to. So, kumbaga, as is lang siya, diba? Madali lang siyang intindihin kasi nga, again, kapag kinas natin yung cares or yung mga pasanin natin kay God, is isusustain niya tayo in every way possible, and syempre hindi niya hahayaang ma-shake tayo ng anumang bagay because we are righteous. So, para mas mapalalim pa itong pagtalakay natin sa Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, betrayal is most painful when it is committed by loved ones and close friends. So, ito relate ako dito. Kasi diba, yung ibang tao, expected na natin yan na pwede tayong makaranas ng betrayal sa kanila. But ibang usapan kasi kapag sinabi natin family, loved ones, especially yung close friends, diba? When that betrayal is galing sa kanila, ayun yung pinaka parang masakit para sa atin. Yun yung parang kumbaga, mahirap mag-sink in. Kasi ultimo, pamilya mo na yan loved ones mo na yan. Mga matatalik na kaibigan, close friends mo na yan, pero nagawa ka pa rin gawan ng betrayal. Or even them, they can betray you, diba? So, mapapaisip talaga tayo niyan, and sometimes nagre-resort nga tayo sa mga maling solusyon sa pag-cope sa betrayal na nararamdaman or nararanasan nga natin. Number 2, God comforts and sustains those who put their trust in Him. So, gaya nga ng sabi kanina sa Bible verse natin, cast your cares on the Lord and He will sustain you. So, only when you put your casts, yung mga pasanin mo, yung pagtitiwala mo sa Kanya ng buong buo, only when binigay mo yun sa Kanya, that's the only time that He can comfort and sustain you. Dun ka lang niya mako-comfort and maaalalayan sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, sa mga pasanin na inatang mo sa Kanya, diba? Kasi you let Him comfort and sustain you. Pero kapag sarado yung puso natin kay God, kung sarado yung puso at isipan natin na papasukan siya sa buhay natin, He will not be able to fully comfort and sustain us. So dapat we must put our trust in Him, diba? With all our heart. Kumbaga, wholeheartedly. And number 3, God does not permit the righteous to be shaken. So, when you are righteous, especially when you are a Christian, hindi ka niya pahihintulutang, kumbaga, mabali. Like, paano ko ma-explain? Hindi niya pahihintulutang ma-shaken ka ng kaaway or nung betrayal na nararanasan mo. For example, nakaranas ka ng betrayal, hindi niya hahayaang
ma-carried away ka ng betrayal na yon in a way na gagantihan mo yung betrayal with another betrayal, di ba? So, hindi ganon. So, even though nakakaranas tayo ng betrayal, we should not make any revenge and ipairal natin yung forgiveness gaya nga ng topic natin for today, di ba? So, yung betrayal, revenge, and forgiveness. When we experience betrayal, huwag natin ipairal yung revenge or huwag na tayong gumawa ng revenge. Ang magandang revenge na maibibigay natin sa kanila ay yung pagiging mabuti natin and yung pagpapakita sa kanila na even that betrayal did us good, diba? And we should also forgive. Forgive because God forgives. Tayo nga, pinatawad niya tayo, diba? Kahit napaka makasalanan natin. So, dapat hindi tayo nakakalimot magpatawad kahit kanino. Especially sa family natin and sa close friends. Ayan, mga nangunguna dapat yan. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, do not be Judas and a hypocrite. So, wag natin gayahin yung mga, kumbaga wag natin gayahin yung mga kilusan, ng mga masasama, ng mga demonyo, na kapag nakaranas ka ng betrayal, is gagawa ka ulit ng another betrayal. Huwag tayo maging hypocrite in a way na ayaw nating i-betray tayo, pero tayo mismo kapag nakakaranas tayo ng betrayal, is ibabalik natin yung betrayal na yun sa kanila, di ba? So, huwag tayo maging hipokrito na ayaw ng betrayal pero gumagawa ng betrayal sa iba. Even though hindi ikaw yung nagsimula ng betrayal na yun, it is not right na gumanti ka with another betrayal, di ba? Ang pinakamagandang revenge na maibibigay nga natin sa kanila, based na sinabi ko rin kanina, is yung pagpaparealize natin sa kanila na even that betrayal did us good. And number 2, do not take revenge against those who hurt you. So, ito rin yung nasabi ko kanina. Huwag na tayong gumawa pa ng isa pang betrayal or huwag tayong gumanti sa betrayal na naranasan natin with another betrayal. Kasi nga, hindi nga siya tama diba? Kung tayo nga binetray tayo, ayaw natin. Diba? So, alam nating mali is huwag na nating gayahin. And alam din naman natin na hindi yun kalugod-lugod sa mata ng Diyos. And number 3, do not be shaken by putting your trust in God. So, kapag tayo lang mismo sa sarili natin, masashaken pa rin tayo. So, dapat ibigay natin yung tiwala natin kay God ng buong buo. Na in that way, by His grace, hindi na tayo masashaken away ng mga nararamdaman natin, pati ng mga damdamin natin yan kasi 'di ba especially kapag nagagawan tayo ng masama or galit tayo, masama yung loob natin, diyan madalas na mabilis yung bugso ng damdamin natin and may possibility na makagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya. So dapat ibigay nga natin yung full trust natin kay God kasi by His grace we have been saved and ayun din mismo yung mag-iiwas sa atin para ma-shaken ng mga kaaway.